Bagyong Salome, mas lumakas pa bilang isang tropical storm at tumama na ito sa bahagi ng Basco, Batanes at kasalukuyang nagpapakita ng mas malakas na hangin at ulan habang kumikilos pa timog kanluran. Mga lugar sa extreme northern Luzon kabilang ang Batanes, Babuyan Island at Ilocos Norte ay nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 habang patuloy ang pagbabatay na posibleng pag-ulan at pagtaas ng alon sa karagatan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Narito ang ating update sa Bagyong Salome at sa kalagayan ng ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, isang makulimlim, maulan at mahangin na Huwebes sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Ito po ang kasalukuyang update ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes. Mga kababayan, ayon sa DOST Pag-asa, ang dating isang low pressure area na Bagyong Salome ay opisyal ng isang tropical storm matapos itong mag-intensify habang nasa coastal water ng Basco, Batanes. Ang sentro nito ay tinatayang nasa 20 degree hilagang latitude at 122 degrees hilagang longitude. Taglay ang maximum sustained winds na 65 km per hour at may pagbugso na 90 km per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 km per hour. At dahil dito mga kababayan, signal number 2 na po sa ngayon sa Batanes habang signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands at Ilocos Norte. Ibig sabihin po niyan makakaranas po ng malalakas na hangin at pag-ulan. Kaya kung kayo po ay nakatira sa mga coastal areas, huwag na pong lumabas o maglayag dahil delikado po ang lagay ng dagat sa ngayon. Signal number 2 na sa Batanes, maaring maranasan ang gale force wind o malalakas na hangin may dalang pag-ulan. Habang signal number 1 naman sa Babuyan Island at Northwest Ilocos Norte. Asahan ang 39 to 61 km per hour na hangin na maaring magdulot ng bahagyang pinsala sa may hinang ekstruktura o pananim. Kahit minimal lang ang banta, huwag po nating maliitin ang ganitong lakas ng hangin ay sapat na para magpatumba ng mga sanga ng puno, magpalipad ng yero o magpabagsak ng lumang poste. Mas mabuti pong maghanda kaysa magsisi, sabi nga ng iba. At dahil dyan, narito ang ating heavy rainfall outlook. Ngayong araw, mayroong 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan ang posibleng ibuhos ng Bagyong Salome sa lugar ng Batanes, habang 50 to 100 mm na dami ng ulan naman bukas ng Biyernes. Mas mataas ang posibleng volume ng ulan sa mga kabundukang bahagi. Ibig sabihin mga kababayan, possible po ang flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga matataas na lugar o kung saan malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang pag-ulan. Kaya kung may abiso ng preemptive evacuation mula sa inyong local government unit, makinig po tayo, buhay po ang nakataya rito. Ngayong araw, nakataas pa rin ang gale warning number 3 para sa extreme northern Luzon. Ang alon ay posibleng umabot sa 6 na metro sa seaboard ng Batanes at 4.5 metro naman sa Babuyan Island at 4 na metro naman sa bandang Ilocos Norte. Kung di nyo maisip kung gaano kataas ang 6 na metro, halos kasing taas po iyon ng 2 palapag na bahay. Kaya po mga kapatid nating mangingisda, lalo na yung gumagamit ang mga dimotor na bangka, huwag po munang pumalaot, mas mabuting ipagpaliban na po muna natin ngayong araw. At para sa track and intensity outlook ng Bagyong Salome, sa kasalukuyan gumagalaw ang Bagyong Salome patimog kanluran at inaasahang tatawid sa Batanes at Babuyan Island sa mga susunod na 12 oras. Pagkatapos nito, posibleng dumaan sa Ilocos Norte. Mamayang hapon naman at lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes o gabi, October 24. Kapansin-pansin mga kababayan, ang Bagyong Salome ay ika-19 ng bagyo ngayong taong 2025. At kung inyong mapapansin, karamihan sa mga bagyong ito nitong buwan ng Oktubre ay nagmumula sa silangang Asya at bumaba sa Northern Luzon gaya ng Bagyong Ramil, Fengshen at ngayon naman ay Bagyong Salome. Historically, noong taong 2013, ang Bagyong Benta ay halos katulad din ng track na ito. Dumaan din sa Batanes, may dalang malalakas na hangin, ngunit mabilis ding humina paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya magandang tanda ito na posibleng humina ang Bagyong Salome pagdating ng West Philippine Sea.
ngunit huwag pa rin tayo maging kampante. At dahil dyan, narito ang ating safety reminders. Una, huwag maghintay ng abiso bago kumilos. Kung malapit kayo sa dalampasigan, mag-evacuate agad. Number 2, isecure ang mga bubong, antena at anumang magaan na gamit na maaring liparin ng hangin. Pangatlo, ihanda ang emergency kit, flashlight, battery, tubig, canned goods at first aid kit. Pang-apat, iwasan ang pagtawid sa mga ilog, baha, kahit mababaw. Marami na po tayong nasawi dahil dito. At panglima, makinig sa Pag-asa, NDRRMC at sa inyong mga lokal na otoridad. Sa panahon po ng kalamidad, hindi po uso ang pagiging matigas ang ulo. Ang tunay na matapang, marunong sumunod at maghanda. At para sa ating astronomical data, temperature update, sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:49 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:32 ng hapon. Kaninang umaga na itala ang 25 degrees Celsius minimum temperature na 32 degrees Celsius. Kahapon, medyo maalinsangan pa rin sa mga lugar na walang ulan. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you." Tulad ng bagyo, dumarating din ang unos sa ating buhay, pero tandaan natin, hindi kailanman tayo iiwan ng Diyos. Maging matatag, manalangin at kumapit sa Kanya, dahil pagkatapos ng bagyo, laging may araw na sisikat muli at isang panibagong pag-asa. Kaya patuloy tayong manalangin mga kapatid at magtiwala sa ating Panginoon. At yan po ang ating komprehensibong ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Manatili po tayong alerto, ligtas at huwag kalimutang ipanalangin ang ating mga kababayan na nasa Northern Luzon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.